Ginulat ni Kyrie ang Nets dahil sa isang alley-oop play mula dito kay Josh Green. Hindi lang si Kai Sotto ang kayang gumulat. Hindi rin makapaniwala itong si Luka sa ginawang play nitong si Kyrie. Kaya pa rin pala gumawa ni Kyrie ng kagilagilalas na play. Siguro dahil sa kanyang bagong sapatos. Ginamit na kasi niya yung kanyang unang signature shoes mula sa Anta, ang Kai 1. Meron ng bagong logo yon. Magaling din naman talagang gumawa ng design nitong si Kyrie. Laging makulay. Expected bago matapos yung regular season, i-release sa market yung bagong sapatos. So matagal niya kasing pinaghahandaan yon. Versus Nets naman, meron siyang 36 points na may kasamang 6 na 3-point shot. Si Luka, 35 points, 18 rebounds at 9 assists. Lumalabas ngayon na meron pa palang sama ng loob si Kyrie sa Brooklyn. Nung tinanong siya ng isang fan sa sideline bakit hindi siya ganong maglaro nung nasa Brooklyn pa siya, ang sagot ni Kyrie bakit hindi itanong sa mayor ng New York. Ang reason kasi dati nagbigay ng mandate nung pandemic na hindi pwede maglaro ang player na hindi vaccinated. Nagkaroon pa ng protocol na kasama doon na hindi pwede mag-practice sa facility. Sinabayan pa ng iba-ibang controversy dito kay Kyrie na base sa kanya, ikinabuti na para sa kanya na umalis ng Brooklyn or mag-request ng trade para sa mental health. Sabi nga ni Kyrie nung post-game interview nung ginawa niya yung alley-oop play, gusto niya pang kalampagin noon ang ring. Nung nasa game pa mismo, after talaga ng game, nung tinanong siya ng isang reporter, ang sinagot doon ni Kyrie, aalis na siya at sinagaw niya yon Dallas. Kahit nagkaroon ng dalawang panalo ang Dallas, napako pa rin sila sa number 8. Nasa isang araw na lang din, PH time ay deadline na para trade. Ibig sabihin matatapos na pwede mag-trade sa regular season yung mga team. Ang Dallas susubukang makuha si Kyle Kuzma mula sa Wizards kapalit ang 2027 first round pick. So limitado rin kasi ang kanilang draft capital. Kasama din sa listahan na yon ang posibleng makuha si Andre Drummond, PJ Washington at itong si Andrew Wiggins. Sa report, willing bitawan ng Dallas si Grant Williams at itong si Tim Hardaway Jr. na third leading scorer nila ngayong taon. Si Doc Rivers naman 1-4 since naging head coach ng Milwaukee Bucks. Na poster dunk pa kanina ni Kevin Durant si Giannis nung fourth quarter. Agad din naman bumawi si Giannis kaso si Bol Bol yung bumantay sa kanya. Meron si Giannis na 34 points at 10 rebounds. Si Kevin Durant naman meron 28 points at 10 rebounds. Si Booker 32 points na may additional pang 25 points at 10 rebounds mula kay Bradley Beal. So naglalaro ngayon si Beal na merong injury, broken nose injury na nakuha niya nung Indiana Pacers game pa noong January 26. Pinuri pa ni Kevin Durant si Beal na warrior kasi nga naglalaro kahit merong injury. Pero since nagsalita si Kevin Durant about sa injury ni Bradley Beal noong December, hindi pa nakakamintis ulit ng game itong si Beal. Si Chris Middleton naman nadali ng injury na base sa x-ray at sa report ng Bucks wala namang structural damage pero titingnan pa yun sa MRI. Umalis din siya ng arena na merong walking boots. Hindi pa lang kung gaano kalala ang injury ni Middleton. Ang Bucks merong pang 5-5 record sa last 10 games. Malapit na silang maabutan ng Knicks dahil nasa Bucks ngayon ang tiebreaker. Samantalang yung Sixers bumagsak sa number 5 dahil sa 4-6 record nila sa last 10 games. Ang Milwaukee Bucks naman, base sa report, nag-inquire kung available sa trade si Marcus Smart. Pero hindi agad nun nag-oo ang Memphis. Ang sumunod naman si Andrew Wiggins ang target na ipalit ng Bucks or gusto nilang makuha. Ang posibleng ipalit dito kay Andrew Wiggins si Bobby Portis. So mapapalakas to ng frontcourt ng Golden State na may shooting pa. So gusto rin kasi siya nitong si Coach Steve Kerr. At least merong veteran player ang magiging kapalit na hindi ganong kalaking kontrata. Yun nga lang, mababawasan naman ang frontcourt ng Bucks kung gagawin nilang ipalit itong si Bobby Portis. Lalo na injured pa si Middleton at hindi pa lang kung matutuloy yun bago yung deadline. Ang Suns naman, base kay Woj, yung isang wing player na inaantay ng Suns na makuha via trade si Miles Bridges mula sa Hornets. Base kay Woj, ito yung window para sa Suns para manalo. Sa technicality, walang asset masyado ang Suns para maging kapalit ni Bridges. Pero meron silang trade exception. Pwedeng saluhin noon ang kontrata ni Miles Bridges mula sa Hornets. Ang mga player pang interesado makuha ng Suns para mapalakas ang kanilang team papasok ng second part ng season. Andito si Andre Drummond, Dorian Finney-Smith or kaya si Isaac Okoro. Mostly sa defense yung hinahanap na mapalakas itong Phoenix Suns papasok nga ng postseason.